Chapter 25. Gulat na gulat si Kang Min sa kanyang nakita at di makapaniwala. Sa tingin ko, nagkamali kayo. Sigaw na nga dito si Kang Min sa babae. Ate, nagbibiro ba kayo? Mali ito. Nagulat naman ang babae at sagot. Ano? Tama ang lahat ng ito. Sa isip naman ng babae. Ano bang sinasabi ng matabang eto? Di pa rin makapaniwala si Kang Min at sinasabi sa kanyang isip. Impossible, itong kumag na ito. Nanggagalaiti na si Kang Min sa galit. Si Kim Jin Hyun ang first place. At na mayroong napakalayong pagitan mula sa second place. Natalo ako sa buweset na pangkaraniwang nilalang na ito. Lumabas na nga si Kang Min at hinampes ang paid. Hindi ko ito matatanggap. Nakita naman ni Kang Min si Jin Hyun at Haemi na masayang naglalakad sa isip naman ni Kang Min. Kahit na ang Haemi ko, Jin Hyun. Pinakita naman si Haemi na tinuturo ang pisngi ni Jin Hyun. Lalo naman itong nagpagalit kay Kang Min. Kim Jin Hyun, itong kumag na ito. Napakunot na lang ng kamao si Kang Min sa galit. Tignan natin kung kaya mo pang makangiti ng ganyan pagkatapos ng susunod na pagsusulit. Tumalon naman ang eksena sa kainan at nagsalita ang lalaki. Kang Min, pwede nyo ba talaga itong gawin? Salita naman si Kang Min. Okay lang yan, Hang. Magtiwala ka lang sa akin, kilala mo ba ang aking ama? Sagot naman ang lalaki. Kilala ko ang iyong ama pero ito ay? Salita naman ulit si Kang Min. Okay lang yan. Mahigpit na pananalita, hindi naman ito paglabag sa kahit anong rules, at ang iyong underclassman ay kukuha lamang ng mga iilang study tips. Pinagpawisan naman dito ang lalaki at wala nang nagawa. Okay, sige. Pero hindi mo maaaring sabihin sa iba ang tungkol dito. Ngiti naman si Kang Min. Oo naman, at hindi mo naman talaga sasabihin sa akin ang eksaktong mga tanong. Mga hint lang naman ito kung tutuusin. Napabuntong hininga naman ang lalaki at sagot. Hint? Medyo nakakahiya naman ito. Halos buong answer sheet na ito. Ngiti naman si Kang Min. Hehe, wag mo sabihin yan ng ganyan, Hang. Hindi ko kakalimutan ang utang na ito. Angat naman ang lalaki ng envelope. Sige. Ipapadala ko sa iyo itong mga files sa pamamagitan ng ibang email platform. Kaya naman delete mo ito agad-agad kapag nakuha mo ito. Nang walang pagkakamali. Napangiti na lang si Kang Min at sa isip niya. Kung makakakuha ako ng first place sa anatomy, gagawa rin ako ng paraan para sa iba pang subject. Dagdag naman ng lalaki. Sasabihin ko sa iyo ulit. Hindi ito ang mga test questions, ngunit mga hint lang. Kaya kailangan mo pa ring mag-aral ng iba pang materials. Pasalamat naman dito si Kang Min. Pero hindi pa pala dito tapos si Kang Min. At, pwede pa ba akong humingi ng isa pang pabor? Nagulat na lang ang lalaki. Ha? Halos ibigay ko na sa iyo ang buong points para sa anatomy, hindi pa ba sapat yan? Sagot naman si Kang Min. Hindi yan, pero kilala mo ba si Kim Jin Hyun? Napaisip naman si Hang sa mukha ni Jin Hyun at sabing, si Kim Jin Hyun? Ang taong magaling sa pag-aaral? Oo naman. Nagulat na lang ang lalaki sa sinabi ni Kang Min. Hindi mo ba iniisip na ang kanyang mga aksyon ay hindi nararapat sa panahon ng pagsasanay sa dissection? Napahampas naman sa mesa ang lalaki. Teka, sinusubukan mo bang bawasan ang points ng estudyanteng wala namang ginagawang mali? Sagot naman si Kang Min. Dahil si Hang ang responsable sa mga dissection practice points. Sagot naman si Hyun. Siyempre, kaya kung bawasan ng points ang kahit na ano,
pero binigyan ko na ng full points ang ibang estudyante, pero gusto mo akong alisan ng puntos ang isa sa pinakamahusay na estudyante. Hindi yan mangyayari, hindi ko yan magagawa. Sagot naman ulit si Kang Min. Hang. Meron kang parating na doctoral thesis examination na parating hindi ba? Nagulat at natakot naman dito si Hang. Ano? Patuloy naman si Kang Min. Isang pagsusuri sa trabaho din, gagawin ko ang aking makakaya upang irekomenda ka sa aking ama. Hindi naman dito nakaimik Hang. Aasahan ko ito, dagdag naman ni Kang Min. Sinasabi naman na hindi pa doon nagtatapos si Kang Min at sinunod naman niyang binisita ay ang Study Guide Compilation Committee. Salita naman ang lalaki sa pagdating ni Kang Min. Ano ang ginagawa mo dito? Salita naman si Kang Min. Hindi ba masyadong maliit ang lugar na ito? Hindi ba dapat ito ang pinakamahalagang committee sa medical school? Sagot naman ang lalaki. Maliit nga ito, at ang copy machine ay luma na din. Ang saklaw ng pag-aaral ng mga pagsusulit sa medikal na paaralan ay malawak, ngunit ang pinakamahalagang bahagi ay hindi gaanong nagbabago. Ang pinakamahalagang paggamot para sa mga pasyente ay hindi nagbabago, kahit na pagkatapos ng maraming taon. Kaya ang mga gabay sa pag-aaral na ibinigay sa mga mag-aaral ay lubhang napakahalaga. Akbay naman si Kang Min sa lalaki. Siguradong nahihirapan ka, kung hindi dahil sa iyo. Hindi maganda ang magagawa naming sa pagsusulit. Ha okay, sagot naman ng lalaki pero sa isip nito. Nakakatakot naman ito. Dagdag naman ni Kang Min. Napakaliit ng lugar na ito, hindi nyo ba naiisip na dapat na kayong magpalit ng ibang room? Sagot naman ng lalaki, kung maaari, yan ay maganda. Salita ulit si Kang Min. Maaari kong kausapin ang aking ama tungkol dito, dapat ko bang gawin yan? Naguguluhan naman dito ang lalaki sa mga sinasabi ni Kang Min. Tanong namang ang lalaki. Bakit bigla-bigla naman ata, ano ang kapalit nito? Ngiti naman si Kang Min. Dahil lang ito sa iyo ang pinakamahirap at ang magtrabaho sa lugar na ito ay hindi maganda. Yan ang sasabihin ko, pero may favor akong hihilingin sa iyo. Natawa naman ang lalaki. Haha, simpre, ano ito? Dagdag naman ni Kang Min. Hindi naman ito masyado, pero ang huling study guide, huwag mo itong ibigay kay Kim Jin Hyun. Nagulat na lang ang lalaki. Ano? Anong walang saysay ang sinasabi mo? Salita naman si Kang Min. Bakit? Hindi naman ito mahirap gawin. Umuwi naman siya agad pagkatapos ng klase. Kung ibibigay mo ng huli ang study guide sa gabi, hindi niya ito malalaman. Nagulantang na lang ang lalaki sa mga sinasabi ni Kang Min. Habang pinapakinggan ko ito, mas nakakabaliw ito. Hindi ko alam kung ano ang galit mo sa lalaking ito, pero pinaglalaroan mo ang grado. Salita naman si Kang Min at nagulat ang lalaki sa mga sinabi nito. Ikaw, hindi ba sinabi mo na gusto mong pumunta sa orthopedics? Akbay naman si Kang Min sa lalaki. Maaari akong magsabi ng magaganda para sa iyo, ano sa tingin mo? Napatanong na lang ang lalaki. Talaga ba? Pero ang pagbabangit ng magagandang salita sa akin ay makakatulong nga ba talaga? Sagot naman si Kang Min. Bakit? Maaari akong magsalit ng kahit na ano, kagaya ng magaganda o kaya naman kagaya ng mas asama. Alis naman ang lalaki sa pananakot ni Kang Min. Ah. Fine, sabihin mo sa ama mo ang tungkol dito. Tuwang-tuwa naman si Kang Min sa mga plano niya at sa isip nito. Kim Jin Hyun, ngumiti ka na hanggat kaya mo pa, dahil ito na ang huli. Mag-aral ng walang guide? Ay halos napakahirap na may segowa, mag-struggle ka hanggat kaya mo.
Napakasama pa lang talaga nito ni Kang Min at handang gawin ang lahat ng pandedaya manalo lang kay Jin Hyun. Pumunta naman ang eksena sa nakaraan kung saan pinapakita ang isang larawang ng kasal ni Jin Hyun at may nagsasalita. Ito na lang ba ang paraan? Tama. Sagot naman ang babae na umiiyak. Ginawa ko naman ang makakaya ko. Pinakita naman ang matandang si Jin Hyun kasama ang isang babae at pinapaliwang dito na ang dahilan ng pag-divorce ni Jin Hyun sa kanyang asawa ay hindi dahil sa financial. Ito ay sa kadahilan ng hindi kayang ibigay ni Jin Hyun ang pagmamahal at oras na kailangan nito. Patuloy naman na nagsalita ang babae. Kahit hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Wala namang imik dito si Jin Hyun. Pinakita naman ang isang kamay na umangat. At ito pala ay si Jin Hyun. Nakahiga habang siya ay nag-aaral. Bumangon na nga si Jin Hyun at sinabing, hindi kasiya siyang panaginip. Hindi ito buhay may asawa, bagkus parang halos negosyo. Kung meron lang akong oras para alagaan pa ang mga mahal ko, sobrang busy ko bilang isang surgeon. Hindi iyan, mga palusot lang yan. Napapaiyak na lang si Jin Hyun habang inaalala ang lahat. Dagdag naman ni Jin Hyun. Busy? Dahilan lang ito. Hindi lahat ng doktor ay bigo sa kanilang buhay may asawa. Kung namuhunan lang ako ng kaunti pa, hindi sana ito haantong sa divorce. Nagulat naman si Jin Hyun nang manpansin niyang may dugo ang kanyang ilong. Pinunasan naman agad ito ni Jin Hyun. Ha? Sobrang pagod na ako, hindi ba ito kakulangan sa tulog? Walang araw na nakakatulog ako ng higit sa 3 oras simula nang magsimula ang mga pangunahing klase. Naisip naman ni Jin Hyun si Sang Min. Sa kasamaang palad ang utak ko ay hindi kasing golang ng kay Sang Min. Naalala naman ni Jin Hyun nang tanungin si Sang Min kung paano ito nag-aaral at ang naging sagot lang ni Sang Min. Pag-aaral? Aalalahanan mo lang ang lahat ng sinasabi nila habang lecture. Inis naman si Jin Hyun. Napaiyak na lang si Jin Hyun. Gusto kong huminto at magpahinga ng 1 taon. Pagkatapos kong magtagumpay sa dermatologist, mangungulekta ko ng popahan. At magiging mabuti ako sa aking asawa at magta-travel. Pero hindi ko pa kilala sino ang papakasalan ko. Bumalik na nga sa pag-aaral si Jin Hyun habang natatawa sa mga inisip niya. Tara na ay magsumikap pa lalo sa ngayon. Huwag kang susuko Jin Hyun. Bigla namang naalala ni Jin Hyun ang study guide. Pero hindi ba dapat ito na ang oras para ibigay ang study guide? Ang exam ngayon ay may napakalaking saklaw na nasasakop, kaya naman kung walang study guide, ito ay magiging mahirap. Pero lumampas na ang oras at wala pa akong naririnig tungkol dito.